he's a very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's strong, a strong negotiator. He loves your country. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Tiniman na ang bawas, makabuluhan pa rin. Yan ang depensa ni PBBM sa bagong trade agreement with US President Donald Trump. Pero hindi lahat kumbinsido. Dehado raw kasi pa rin tayo. Pauwi na rin si PBBM mula Amerika. Ang sunod niya nga atupagin ang kanyang SONA. Pero problema sa baha ang sasalubong sa kanya at hindi pa tapos ang delubyo. Hindi lang isa, kundi dalawa na ang bagyo. Magandang gabi, ako pong si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. May habagat na, may dalawang bagyo pa. Maraming bahagi ng bansa inuulan pa rin. Mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, dumarami. Sorry? Not sorry? Interior Secretary John Vic Remulla dumepensa laban sa batiko sa kanyang class suspension joke. PBBM ipinagtanggol din ang DILG chief. Hawakan mo kaya sa tenga? PNP Chief General Nicolas Torre tinanggap ang hamon ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na magboxing. US tariff sa mga produkto ng Pilipinas binawasan. President Donald Trump pinasaringan si FPRRD. I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. At legendary Black Sabbath frontman Ozzy Osbourne pumanaw na. Not one, but two. Dalawang bagyo na ang binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Si Dante at Emong na inaasahang magpapalakas pa ng habagat na ilang araw nang nagpapaulan sa bansa. Bukod sa dalawang bagyo, may isa pang low pressure area sa labas ng PAR na binabantayan din ng Pag-asa. At mataas ang tsansa na ito ay maging isa pang bagyo within 24 hours. Umakyat na sa 7 ang death toll sa hagupit ng habagat at bagyong Krising. Sa latest report ng NDRRMC na itala ang pinakahuling fatality sa Metro Manila. 3 naiulat na namatay sa Northern Mindanao habang tig-iisa naman sa Davao at Caraga regions at Mimaropa. 7 ang nasugatan habang 8 pa ang nawawala. Pumalo na rin sa higit 562 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Tinatayang higit 462 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Ilang lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa hagupit ng habagat. Isa na riyan ang Quezon City. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor, live mula sa bagong disaster office ng QC. Pierre, ano na ang latest?
Yes, Willard. Nandito nga tayo sa bago at modernong QCD-RRMO Command Center. At tayo pa lang, So Billionaire far, wala News naman. Channel ang unang nakapasok dito. At dito nga, minomonitor ang detailed situation ng bawat area dito sa malaking syudad ng Quezon City. Nasa state of calamity pa rin ang Quezon City matapos itong ideklara Martes ng hapon. Dahilan ng state of calamity ang pagdagsa ng maraming residente sa mga evacuation center at ang patuloy na pagdami nito. Sa ngayon, higit 10,000 pamilya na ang nasa 157 evacuation center ng lungsod. Our declaration of state of calamity is based on the at least 15% of the forecasted affected population are affected and are in need of humanitarian aid. So these are the 38,000 that we have in our evacuation centers, and also the 2 million in population that are affected by the flooding. So we meet the criteria that warrants the declaration of state of calamity. And we did this so that we can have immediate access, and our barangays can have immediate access to their quick response fund so that they can cater and take care of the evacuees within their jurisdiction. Hindi pa masabi ng QC government kung kailan malilift ang state of calamity, pero hindi rin naman nila inaasahan na magtatagal ito. Red alert pa rin ang lahat ng response clusters na naka-standby para sa anumang insidente. Sa huling ulat, may naitalang 212 na mga insidente. Kabilang dito ang 158 rescue operation, 31 forced evacuation at 3 insidente ng drowning. 3 rin ang naiulat na nawawala. May mga landslide naman na naganap sa Bagong Silangan. Dahil yan sa bumigay na lupa sa ilalim ng isang compound na nasa hazardous area. Wala namang nasawi o nasugatan dahil nailikas ang mga pamilya doon. Willard, pinabubulaan na ng Quezon City government na nagkukulang na ang kanilang pondo para sa rescue and relief operations. At iginait ng LGU na sila'y handang rumisponde ano man ang mangyari dulot nga nitong masamang panahon. Willard? Maraming salamat sa iyo, Pierre Pastor, reporting live mula sa bagong disaster office ng Quezon City. Gumaga naman ang pumping stations ng MMDA ay binabaha pa rin ang Metro Manila. Ang dahilan, basura. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Basura pa rin ang problema. Yan daw ay kahit tuloy-tuloy ang flood mitigation efforts sa Metro Manila gaya ng fully operational pumping stations. Kaya muling nakiusap si MMDA Chairman Romando Artes sa mga residente sa NCR. Again, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na sana po yung ating mga basura ay huwag natin itapon kung saan-saan. Hindi po kagad makakarating dito sa amin at hindi po namin maiilabas kagad para humupa po yung baha. Kasama ang iba pang tauhan ng MMDA, sinuri ni Artes ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay. Ang pinakamalaking pumping station sa Metro Manila sa higit 70 iba pa. Dito, finifilter ang tubig baha mula sa Manila, Makati, Pasay at ilang bahagi ng Taguig at Parañaque na punong-puno ng mga basura bago pinadadaloy sa Manila Bay. Under rehabilitation ang Tripa de Galina sa pamumuno ng Department of Public Works and Highways. Pag napalitan yung mga makina, mas malakas yung higop niya ng tubig, mas mabilis buwababa yung area na sineservicean nito. 3 pang pumping station ang kasalukuyang ginagawa ng DPWH at kung kulang pa rin daw ito, handa ang MMDA na magtayo ng isa pa na kanilang ipopropose sa DENR. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sorry, but not really. Unbothered si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga bumabatiko sa kanyang mga pabirong announcement tungkol sa class suspensions. Pero giit ng mga social media user, it's a bad joke. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
Umani ng samot-saring batiko si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya dahil sa mga post tungkol sa class suspensions. Ang mga nasabing post kasi inappropriate daw para sa sitwasyon, lalo pat sinasalanta ngayon ang bansa ng hagupit ng magkakasunod na bagyo at habagat. Martes, July 22, ipinost ng DILG sa social media ang class suspension announcement. Ang caption, tila nilaro ng ahensya. Sabi kasi sa post, mga abangers, sarap ng bogchiko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali o eto na ang inaabangan ninyo. Dating pumatok sa social media ang style na ito ni Rimulya noong siya pa ang governor ng Cavite. Pero tila hindi ito hit, ngayong siya na ang SILG. Mahigit 20,000 angry reactions ang nakuha ng post as of writing. Pero nagsunod-sunod pa ang mga post ng ahensya na ginawang casual at nagpapatawa ang caption. Hindi dapat nagtatataon mga ganyang bagay. Gawa ng nakakano sa mga kabataan, nakakasira yan. Ay, hindi naman pwede tama yan sa mga ganyan. Kasi mahirap yun, yung mga biro-biro na ganyan, katulad nito, panahon na to, ulan ng ulan. Hindi... Dapat to, hindi ginagawang biro yung mga ganyang bagay. Kasi maraming maapektuhan yan. Ang mangyayari yan, di parang nagkakalokohan lang. Pero si Rimulya hindi nagpatinag. Nagsorry sa isang interview kaninang umaga. Pero tila kumambyo sa isa pang Facebook post. Sabi niya, pasensya na pero hindi siya magbabago ng ugali. Anya, a little humor never hurt anyone. Wala naman daw siyang minura, minaliit o hinamak sa kanya mga post. Wala rin daw siyang binola o sinabing kasinungalingan. Kaya abangers pa rin daw ang publiko for his class suspension announcements. Pero ang ilang netizens, patuloy lang sa pag-call out sa kalihim. Giit ng isa, there is a time and place for humor. The DILG Facebook page is not one of them. May nagsabi rin na not every moment needs a punchline at nagpaalala na public service requires compassion, professionalism, and timely communication, lalo na sa panahon ng kalamidad. May iilan ding dumipensa kay Rimulya na nagsabing hindi lang daw sila sanay sa humor ng kalihim. Pero kahit mga artista, hindi pinalampas ang mga post ni Rimulya. Sabi ng aktor na si Jake Ejercito, there is a time and place for trying to be funny. This isn't one of them. Banat naman ng aktres na si Jessie Mendiola, is this supposed to be funny? May pahayag din si Vice President Sara Duterte. So, kung galing yan sa DILG official account, sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, and they have to be professional. Dinipensahan naman ng Pangulo si Rimulya. As long as he gets the message across, that's what it's for. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Under state of calamity rin ang Cavite, pero sa bayan ng Noveleta, better than before naman daw ang naranasang pagbaha. Narito ang agenda report ni Joash Malimban, live mula sa Rosario, Cavite. Joash, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Willard, tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan dito sa may Cavite. Pero yung dagdag dito siguro ngayon, medyo lumalakas na rin yung hangin. Kanina napatakbo tayo dito sa may Rosario, Cavite dahil nga naging matindi na naman yung pag-ulan. At kung makikita nyo, yung taas ng level ng tubig, gutter level na siya. Doon sa pinakadulo na yon, hindi na namin napuntahan dahil nga hindi na kaya ng sasakyan dahil sabi ng mga residente, gatuhod na raw yung level ng tubig. Ito yung ilan sa mga residente na nandito kanina, tila naglalaro-laro pa sila doon sa baha, ginawa pang swimming pool. Ngayon, tingnan natin dito, papakita lang natin yung talagang level ng tubig. Ito, mataas-taas yung gutter nito, pero ayan, mataas na yung level ng tubig, kaya pinapasok yung ibang mga bahay. Makikita nyo dito, yung gate, lagpas na yung level ng tubig. Kaya yung ibang mga bahay, kung makikita nyo naman doon, elevated. Dahil sabi ng mga residente, sanay na raw sila na tuwing matindi yung pagbuhos ng ulan, bumabaha agad. Ngayon, kanina Willard, pumunta rin tayo originally sa Noveleta dahil nga yung isa sa mga pinaka-inaabangan o pinaka-binabantayan ng mga otoridad dito yung pagtaas ng level ng ilog na Ilang-Ilang River. Dahil ito konektado to sa Bacoor, sa Imu, sa General Trias at ang bagsakan daw nito, Noveleta. Ito raw yung posibleng magdulot ng matinding pagbaha. Isa ang Noveleta sa lalawigan ng Cavite na madalas lumubog tuwing panahon ng bagyo at habagat. Ang dahilan, ang tila pagiging catch basin ng bayan. Nagsasalubong kasi ang pagdaloy ng tubig sa dalawang ilog mula sa mas matataas na lugar pababa sa Noveleta. Dahilan kung bakit madalas umapaw ang Ilang-Ilang River na nagsasanhi ng matinding pagbaha.
Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang isa sa 4 na active evacuation centers sa Noveleta ngayong araw. Puno ito hanggang kahapon matapos umabot hanggang bewang ang tubig sa ibang mga barangay. Pero pinauwi na rin ng marami kaninang umaga matapos humupa ang baha. Ayon kay Mayor David Chua, sa unang pagkakataon, hindi Noveleta ang pinakabinaha sa mga coastal city at municipality ng Cavite. Noong mga nakalipas na taon daw kasi, lagpas tao at umaabot pa sa ikalawang palapag ang level ng tubig sa mga low-lying area. Aniya, malaking tulong ang pagiging fully functional ng isa sa mga flood control project ng pamahalaan ngayong taon. Yung first phase po ng flood control ng JICA na ginawa is retarding basin. So ibig sabihin po pag may overspilling level na po ang ating ilog, ay doon po muna pupunta sa 40 hectares na ginawa nilang retarding basin. Isa po sa Imus at isa sa Gentry. So bago po dito mag-overspill sa atin sa Noveleta, ay doon po muna pupunta. Kaya po for the past 2 weeks na medyo malakas po ang ulan, ay hanggang hanggang 5.5 po ang ating level, naging 5.7. Hindi na po siya umaabot ng 6. Dagdag pa niya, mas palalawakin pa ang proyekto sa pagbubukas ng second phase nito sa darating na Setyembre. Pero aniya, dapat magkaroon na ng mas komprehensibong plano pagdating sa flood control and mitigation. Maggawa na po siguro ng master plan ng ating mga drainage para po yung sa national government po ay makasabay po yung mga barangay roads na mga kanal para po iisa na lang po ang flow natin palabas ng ating mga tubig galing sa ulan. Naglibot ang aming team sa iba pang parte ng lungsod kanina. May pangilan-ngilan pang parte na ankle to gutter deep ang baha. Tulad na lang ng palaisdaan na ito na abot na hanggang kalsada ang tubig. Kasalukuyan pa rin nasa state of calamity ang buong probinsya ng Cavite. Paraan daw ito para mas mabilis na maproseso ang mga pondong kinakailangan para matulungan ng mga apektadong residente. Willard, kanina pumunta tayo doon sa may Noveleta, nasa 2.1 meters pa lang o controlled level yung level nung Ilang-Ilang River. Pero nung bandang mga 11 a.m. umakyat ito sa 3.5 kaya medyo na-alarma din yung mga otoridad pati yung mga residente. Pero kalaunan naman nag-subside ito papunta sa 3 meters. Ngayon, mga bandang 4 p.m. to 5 p.m. bigla na namang bumuhos yung malakas na ulan kaya umabot na sa 5 meters yung level doon sa Ilang-Ilang River. Ngayon, ang worry nila baka raw kasi umapaw ito o mapunta sa overspilling level na 6 meters, yun daw yung kinakailangan talaga na maging full alert na yung mga otoridad dahil posible na itong magdulot ng matinding pagbaha. As of now, 110 families at approximately 600 individuals daw yung affected doon sa may Noveleta. Pero tuloy-tuloy pa rin yung relief ops doon sa iba't ibang bayan ng Cavite, lalo na nasa state of calamity pa rin ito. At para matulungan din yung mga residente na kinakailangan magstay doon sa evacuation centers. Willard. So Joash, nakita namin sa iyong report na may active evacuation centers pa sa Noveleta. Pero dyan sa Rosario, kung nasan ka ngayon, may utos na ba sa mga residente na lumikas? Willard, wala namang forced evacuation na nagaganap. Karamihan daw kasi dito ng utos din ng local authorities, yung sino lang yung gusto talagang lumikas. Pero marami sa mga residente kasi rito talagang sanay na raw dun sa baha. Dahil nga kunting pag-ulan lang, dahil coastal area ito, madaling kumbaga tumaas yung level ng tubig. Kung makikita nyo nga dun sa likod ko kanina, meron pa mga bata na naglalaro at misto lang ginawang swimming pool. Itong kalye dito, napapasok doon sa may coastal area o mas malapit doon sa may area ng Manila Bay, dito sa may Barangay Sapa 4 sa Rosario, Cavite. Willard. Okay, ingat na lang ang mga residente laban sa leptospirosis. Maraming salamat at ingat din kayo. Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Rosario, Cavite. Tulad ng Cavite, nasa state of calamity na rin ang ilang lugar sa Rizal dahil sa mga pagbaha. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Cainta. So Hannah, mataas pa rin ba ang tubig dyan sa Cainta? Corina, dito sa aking likuran, ang Felix Avenue, dito sa Cainta, Rizal, kung makikita natin, hindi na ganoon kataas yung level ng baha dito sa aking likod, no? Pero sa ilang portions pa ng kalsada, umaabot pa rin hanggang tuhod yung baha. Katunayan, lalo na yung mga malalapit na village dito sa Felix Avenue, kagaya ng Karangalan, Vista Verde at Kasibulan Village. At tama ka dyan, Corina, no? Nasa 4 na municipalities na sa Rizal
ang nagdeklara ng state of calamity, kasama nga dyan ang Cainta at Montalban. Yan ay para maisaayos ang mga kinakailangan para makapag-rescue operation ng ilang mga LGU. Bagamat humupa yung baha sa ilang portions nito, of course waste level pa rin ang baha sa mga kalapit nitong village, kagaya na pinuntahan natin kanina na CVS Homes 1, kung saan nakausap natin ang isang residente na si Nanay Rosalinda. Ayaw pa raw nilang mag-evacuate hanggat hindi pa pumapasok ang baha sa loob ng kanilang bahay, at napaghandaan naman daw nila ito. Katunayan, may rubber boat pa nga sila para masigurong makakalabas pa sila ng village. Pero sa ngayon, kung iisipin ang long-term stay, may thoughts na raw si Nanay Rosalinda, lalo na't may nagbabadya na namang paparating na bagyo. Papaisip talaga. Budget na lang yung kulang, may lupa na kami dun sa ano. Pero hindi na namin yung mga gamit pataas, mga dapat ipatong. Yun, pag nandiyan na siya talaga sa bahay, doon na kami mag-evacuate. Nag-aalangan din siyang manatili sa evacuation center, at kung sa hotel naman mananatili, aabot kasi sa 6,000 pesos per day ang check-in sa pinakamalapit na hotel. Corina, hindi bababa sa 5 trucks ang dineploy ng LGU ngayong araw para matulungan ng mga residente pagdating sa transportation. Pagdating naman sa ibang municipalities, dumayo tayo kaninang umaga sa San Mateo na una na rin nagdeklara ng state of calamity. At para sa isang barangay official doon, dapat busisiin ng ilang DPWH projects, partikular ang road widening at ang flood control, dahil factors daw ito sa matagal ng problema sa baha dito sa Rizal. At wala pa mang opisyal na numero kung ilan ba talaga yung mga residenteng naapektuhan o nawalan ng kanilang tahanan. Napuno kanina ang Mali Elementary School at kahapon ng evacuees dahil na rin sa lagpas taong baha. Corina. Nadagdagan ba ang bilang ng casualties, Hana? Corina, so far meron tayong nakuhang isang report na merong isang nakuryente mula sa San Mateo, Rizal, na isang 20-year-old na lalaki. Yan ay naisugod pa siya sa ospital pero nadeklara ring dead on arrival. At batay doon sa ulat ng San Mateo Municipal Police Station, naganap yung insidente dakong alas 9 ng umaga sa mismong bahay ng biktima. So far meron tayong 4 na naitatalang casualty, bunsod ng krising at ng habagat na nararanasan natin ngayon. Yan ay tumaas simula kahapon. Corina. Alam mo, parati na lang binabaha dyan. Meron bang usap-usapan kung ano ang pinakadahilan kung bakit hindi na magamot-gamot ang problema ng baha dyan sa Cainta, San Mateo, yung mga lugar na yan, Hana? Actually, that's a good question, Corina, dahil yung isa sa mga village na malapit dito sa Felix Avenue, ang Vista Verde, kilala talaga sa baha taon-taon. At nalaman natin na itinayo kasi yung ilang mga village along the creek banks, at kung papasok tayo doon sa mga village, meron talagang mga creek dahilan para agarang bumaha sa kanilang mga lugar. At bahagi rin ito ng low-lying catch basin na bagsakan ng runoff mula sa Sierra Madre Mountains at maging sa upstream municipalities. At kung matatandaan natin, Corina, no, bahagi talaga ng national budget itong calamity fund, kung saan bilyong-bilyong pondo yung inilalaan para sa mga ganitong sitwasyon. At umaasa ang mga residente dito, no, lalo na't paparating na ang SONA ni PBBM na sana ay masolusyonan na nga ito. Corina. Okay. Oo, kasi kung may pondo sila para sa Band-Aid, dapat siguro pondohan yung solusyon, ano? Okay, sige. Aabangan natin yung SONA ni PBBM. Maraming salamat, Hana T. Live mula sa Cainta, Rizal. Bring it on! Hindi aatrasan ni PNP Chief General Torre ang hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ang Chief PNP may suggested venue pa. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Habang abala ang PNP sa pag-alalay sa mga apektado ng masungit na panahon, tila may Pacquiao fever sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at Davao City Acting Mayor Baste Duterte.
The people of Davao did not need Sa Basta Davaoenyo season premiere sa YouTube channel ni Baste, nagbitiw ng hamon kay Torre si Duterte. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ararat ko makaya bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Sagot ng Chief PNP. Ang una ko naisipan, tama-tama. Maraming mga kababayan natin ngayon na nangangailangan ng tulong na naapektuhan ng bagyo at baha. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. Actually pwede. Seriously, it's okay. Maganda yung pang charity, at least makatulong kami ni Mayor Baste sa ating mga kababayan na salanta. Ang proceeds nung kung ano man ang... Sigurado maraming manonood yan eh. Dagdag pa ni Torre. So, gawin natin referee si Manny Pacquiao. Pwede. I think that will be a very good fundraising activity. Magamit natin sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo and pagbabaha. So, ako naman ay okay lang naman. Kung siya ay seryoso, let's just do it for a better cause. No? But charity boxing match siguro. At kung game daw si Baste, may venue in mind na si Torre. Kami Sunday para medyo mabilis agad. And we can ask Araneta. I think Araneta will be more than willing and happy to sponsor that. For those naman, madali lang yun. Mabilis agad. Wala pang sagot si Baste sa counter-challenge ni Torre. Pero una na niyang binanata ng Chief PNP sa kanyang channel. Gagamitin lang daw ni Torre para mangharas ang sinasabi niyang 3-minute response time sa krimen. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na yan. Now just do whatever you want. You have 2 years until finding mo candidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Si Torre ang nanguna sa pag-aresto at pagsuko sa ICC sa ama ni Baste na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan din niya ang pagdakip kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Nasa hot seat ngayon si SP Cheese Escudero dahil sa kanyang insertions umano sa 2025 budget. Saan nga ba nilaan ang mga siningit na pondo? Yan ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Tila na elbow ang education at health departments sa insertions sa 2025 national budget. Yan ang isa sa red flags na lumabas sa isang dokumentong nakalap ng Billionario News Channel tungkol sa di umano'y 142 billion peso budget insertions ni Senate President Cheese Escudero. Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose buildings kesa mga school building. Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facility sa Pinas. Katunayan, ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo base sa dokumento. Si Escudero ang di umano'y finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Inaasahang mananatili siya sa kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate resolution na sign of support ng majority sa Senado. Sa dokumento, Bulacan ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion at may breakdown pa ng halos 3 bilyon sa flood control. 3 billion naman para sa mga kalsada, 3.6 billion sa buildings, habang lagpas 2 bilyon sa street lights. Second honor naman ang Sorsogon na balwarte ni Escudero na tumanggap umano ng 9.13 billion habang tumanggap din ang Davao ng lagpas 7 billion. Hindi nakasaad sa kung syudad ba ito ng Davao o buong rehiyon. Karamihan sa line items, whole numbers ang nakasaad na pondo, hindi gaya ng exact costings sa ilang engineering plans. Halimbawa dyan ang road projects na nakasplit sa segments package A to E para tila makaiwas sa audit. Maging ang solar street lighting projects, equally funded ng 100 million pesos kada highway kahit magkakaiba sila ng sukat.
Bukod sa kakulangan sa engineering details, lumitaw din ang lagpas 3 bilyong budget insertion ni Escudero on behalf of Senator Bongo. Doon talamak ang health centers, pero ang pinakamalaking allocation napunta sa provision ng motor vehicles na lagpas 1.8 billion. Matagal nang nagbabala ang ilang budget watchdogs tungkol sa insertion sa pondo. Katunayan, sa termino ni dating Senate President Franklin Drilon, pinatanggal niya ang nagmistulang pork barrel funds sa national budget dahil sa corruption issues at kakulangan nito sa transparency. But now, it's back at halos lahat ay nasa porma ng infrastructure projects. Ngayong bagyo season, kung saan araw ang bibilangin para humupa ang baha sa iba't ibang sulok ng bansa, mapapaisip ka na lang, where did our taxes go? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Escudero tungkol dito. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Pinaiimbestigahan ni Senador Erwin Tulfo ang umano'y pork barrel ng mga kapwa mambabatas. Anya, dapat nang itigil ang korupsyon at i-donate na lang sa DPWH ang anumang pork funds. Mismong si PBBM daw pinahold ang ilang flood control projects na pinaglaanan umano ng pondo. Ma'am, ako po nasa majority. Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag nating pakialaman yung flood control na yan. Leave it to DPWH. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Walang kaya. Anong kinalaman ng senador kongresista? Kasi nga, no, wrong, mali. You ask Malacanang about it. I know it. May nagsabi sa akin eh. Sabi ng DBM, pinapahold ko ni Presidente, sabi ko, good. Anong karapatan ng senador, congressman, mag-flood control? None! US President Donald Trump pinasarinan si FPRRD. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong rainy Wednesday sa Elliptical Road sa Quezon City. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman na ang kabilang lane. Mas lumakas pa ang bagyong Dante habang ang isa pang LPA sa loob ng PAR, si Tropical Storm Emong na. Kumuha tayo ng update mula sa ating weather anchor Paulo Del Rosario. Paulo, ano na ang latest dito sa Twin Storms? Tama ka, Willard, dalawang bagyo na ang kasalukuyan na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay ang tropical storm na si Dante at tropical storm na si Emong. Unahin natin itong si bagyong Dante na base sa huling bulletin ng Pag-asa, ang sentro ng bagyong Dante ay nasa layong 820 kilometers silangang-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito sa pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Base sa track o kinikilos ng bagyong Dante, inaasahan na ito ay lalabas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Samantala, itong bagyong Emong ay mas lumakas pa bilang isang storm at ang huling lokasyon na ito ay nasa layong 115 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Luwag City sa Ilocos Norte. Ito ay may lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro at pagbugsong papalo ng 80 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyong Emong patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour.
Base sa track ng Bagyong Emong, ito ay inaasahang bababa muna dito sa kanlurang bahagi ng Ilocos Region. At ito ay magkakaroon ng looping o pag-ikot pabalik sa direksyon Hilagang Silangan dahil sa interaksyon nito sa Bagyong Dante. Matapos ang pag-ikot, ay inaasang kikilos ito pa Hilagang Silangan at babaybayin ang kanlurang bahagi ng Ilocos Region, Babuyan Islands at Batanes. Hindi inaalis ang posibilidad ng pagtama nito o sa kalupaan o paglalandfall sa mga nabanggit na lugar, lalo na kung magkakaroon ng eastward shift ang pagkilog ng hangin. Kung lakas ng bagyo naman ang pag-uusapan, posible rin na ito ay lumakas bilang severe tropical storm or bilang tropical storm matapos ang pag-ikot nito bukas ng hapon o gabi. Sa Biyernes, hindi rin inaalis ang posibilidad na mas lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm bago ito lumapit sa kalupaan o maglandfall. Sabado ng gabi o linggo ng umaga, inaasahan na ito ay nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility. Dahil kay Bagyong Emong, nakataas ang signal number 1 sa mga susunod na lugar: Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Hilaga at kanlurang bahagi ng Pangasinan, Apayao, Abra at Benguet. Ang mga residente sa mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng malalakas na hangin na maaaring pumalo ng 61 km/h. Maaari itong makatumba ng maliliit na puno at magpalipad ng mga magagaan na bagay. Bukod sa epekto ng dalawang bagyo at pinalakas na hanging habagat, magpapatuloy ang maulan na panahon sa malalaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Base sa rainfall advisory ng Pag-asa, dahil sa hanging habagat, asahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan mula ngayong gabi hanggang bukas ng tanghali sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ang ganitong pag-ulan ay maaari magdulot ng malawakang pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar, pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar at pag-apaw ng mga ilog at sapa. Samantala, inaasahang malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan o 100 to 200 millimeters na ulan sa mga susunod na lugar dahil sa Bagyong Emong. Ito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet, Pangasinan, La Union at Tarlac. Dahil naman sa habagat, malalakas hanggang matitinding pag-ulan ang dapat asahan sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Dahil naman kay Emong, katamtaman hanggang malalakas sa pag-ulan ang dapat asahan sa Apayao, Abra at Kalinga. At dahil naman sa habagat, katamtaman hanggang malalakas sa monsoon rains ang inaasahan sa mga lugar ng Cagayan, Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Bulacan, Laguna, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan at Antique. Paalala sa publiko, manatiling nakaantabay sa mga bagong ulat, panahon at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad. Yan muna ang huling balita para sa lagay ng ating panahon mula sa Weather HQ. Ako po si Paolo Del Rosario. Mag-ingat po tayong lahat at magandang gabi. Salamat, Paolo. Baha pa rin ang ilang lugar sa Maynila at ayon kay Mayor Isko Moreno, mga baradong kanal ang dahilan dito. Narito ang agenda report ni Andrea Salven live mula sa Maynila. Andrea, nagdeklara na ba ng state of calamity dyan? Pinky, idineklara na nga ang state of calamity dito sa lungsod ng Maynila. Opisyal ang inanunsyo ng Office of the Vice Mayor sa kanilang social media page. Yan ang napagkasunduan ng City Council sa kanilang special session kaninang hapon sa rekomendasyon na rin ni Mayor Isko Moreno na nagsabing natanggap niya na ang approved resolution kaugnay dito. Kasabay nito, Pinky, nagpatuloy naman ngayong araw ang iba't ibang mga operasyon para maibsan ang mga pagbaha sa lungsod. Declogging operation sa Taft Avenue. Flood suctioning naman sa Arangke Public Market. Buong araw na abala ang mga tauhan ng Manila City Government at Manila DRRMO para maibsan ang mga pagbaha sa nasabing mga lugar. Sa Taft Avenue kasi, bagaman passable sa lahat ng uri ng sasakyan, gutter deep pa rin ang tubig hanggang kaninang hapon. Una nang sinabi ni Mayor Isko na clogged drainages ang sanhi ng pagbaha sa kalsada. Nakatulong din dyan ang mas mabuting lagay ng panahon sa lungsod kung ikukumpara sa nakalipas na mga araw kung saan tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Lubog pa rin sa tubig ang Arangke Public Market sa kalye ng Alonzo sa bahagi ng Recto Avenue. Kilala ang palengke na yan sa pagbebenta ng iba't ibang uri ng halagang hayop gaya ng mga kalapati at isda.
Kaya dahil sa baha, kinailangang ilikas ang mga hayop at ang iba pang kagamitan. Dahil nga bumuti ang panahon, wala nang namata ang pagbaha sa ilang kalsadang kahapon ay lubog sa tubig. Kabilang dyan ang Espanya Boulevard at Recto Avenue. Unti-unti na ring nagsiuwi ang mga pamilyang nasa evacuation centers. As of 10 a.m. kanina, ayon sa Manila City Government, 14 na lang ang evacuation centers mula sa 22 kahapon. 700 families o higit 2,400 individuals ang pansamantalang sumisilong dito. Tiniyak naman ng city government na sapat ang kanilang resources para suportahan ang evacuees. Pinky, sa tulong nga rin itong state of calamity ay magagamit na ng mga barangay ang calamity fund para sa rehabilitation. Hanggang ngayon, Pinky, hindi pa rin matimpla ang lagay ng panahon dito sa Maynila. Kanina, may araw na pero bago mag-alas 6, bumuhos na namang muli yung ulan na ngayon ay nahinto na. Dito sa aking kinatatayuan ngayon, kahapon lampas gutter yung tubig dito. Pero ngayon pwede nang malakaran nang walang pangamba kahit hindi nakabota. Nakita rin natin kanina na ni-utilize ng Manila Police District yung kanilang mga sasakyan para umalalay sa mga pasahero dito sa Taft Avenue. Balik sa'yo, Pinky. Kahit pa paano maganda yung balita na sinabi mo, Andrea, na sa kinatatayuan mo ay wala ng baha. Sa ngayon, nakikita naman. Pero siyempre, huwag tayong magpakakampante dahil nga dalawa yung bagyo at hindi natin alam. Minsan bigla na lang na aaninag natin yung araw tapos mamaya bigla na lang uulan. So, pag-iingat pa rin sa ating lahat. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa Taft Avenue sa Maynila. Wala na raw magawa kundi masanay na lang ang mga taga-Hermosa, Bataan sa lagpastaong baha sa kanilang lugar. Taon-taon na raw kasi ito nangyayari. Narito ang agenda report ni Ryan George. Uy, meron... Hanggang dibdib ang tubig sa ilang bahagi ng barangay Almacen sa Hermosa, Bataan. Sa iba naman, umaabot pa sa isang palapag ng gusali o lagpastao ang baha. Kwento ng mga taga rito, sanay na sila sa taon-taong problema tuwing dumarating ang rainy season. Yung July, August, ayan po yung mga bagyuhan po talaga dito sa amin. Ngayon po dito, kung makikita niyo po, dito na po kinuha yung mga residente. Kinuha po ng bangka, tapos mga banda, para iray po, palikod. Ayan po, umbos taon na po talaga yung baha po dito sa amin. Ang ilang residente na bumili ng pagkain, bangka na ang sinakyan, sa bubong na rin sila dumaan dahil lubog na ang unang palapag ng kanilang bahay. Nagmistulang bahagi ng Almacen ang river kalsada. Ang mga palayan, hanimoy malawak na dagat na pati arko ng barangay halos lubog na rin. Sanay na kami dito. Ano na ito, dekada na. Dekada na rin ang baha. Dito na ako lumaki kaya. Sanayan na lang. Ang highway iniiwasan ng mga motorista dahil sa taas ng tubig. Ayon sa LGU, handa nang ipamahagi ang relief goods para sa mga apektadong residente ng sama ng panahon. Dumating na rin ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard para tumulong sa relief operation. Para sa agenda, Ryan George, Billionaire News Channel, Bataan. Wala ulit pasok sa lahat ng antas sa maraming lugar bukas dahil sa masamang panahon. Kabilang dyan ang Metro Manila, Calabarzon, Pampanga, Bulacan at Ifugao. Suspende din sa Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Albay, Antique at Iloilo. Kasama rin sa utos ng DILG ang Pangasinan, Benguet, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Apayao. Sinuspindi rin ang government work sa mga naturang lugar maliban sa essential personnel at emergency responders. May hirit si US President Donald Trump laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang bilateral meeting with PBBM sa White House sa Washington, D.C. Binanata ni Trump ang dating administrasyon. Hindi raw nito alam ang kanilang ginagawa noong panahon nito. I can say that the last administration was not getting along with them too well.
they didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. Binatikos din ni Trump ang foreign policy noon ni FPRRD at pagiging malapit niya sa China. And I know you had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault, and the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. But you know, you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. You can deal with China, you should deal with China, but when I got elected, everything changed, and they came right back to us. Tapos na ang 3 araw na state visit ni PBBM sa Estados Unidos matapos ang bilateral talks kay US President Donald Trump. Nakatawad ang Pangulo sa taripang ipapataw sa Philippine exports. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Washington, D.C. Ivy, paano daw narating ang deal na ito? Pinky, that's how negotiations go. Yan ang sagot ni President Bongbong Marcos sa tanong kung lugi ba talaga ang Pilipinas sa panibagong trade deal nito sa Estados Unidos. Alright, Ivy. Matapos ang bilateral talks nila sa White House, inanunsyo ni US President Donald Trump ang trade agreement ng dalawang bansa. From 20% down to 19% ang tariffs na ipapato sa Pilipinas simula August 1. Wala namang taripa ang American goods sa open trade relationship. Bago niya inanunsyo ito, tinawag ni Trump ni tough negotiator si PBBM. Ayon sa presidente, he is a very tough negotiator, kaya hanggang sa ngayon hindi pa sila nakakarating o nag-agree sa isang free trade agreement dahil malayo-layo pa ang proseso para marating ito. At matapos ang bilateral talks, sinagot ni PBBM ang mga tanong tungkol sa bagong trade deal na ito. At under this new trade deal, inaasahan daw ng Pilipinas na mas dadami ang American imports ng soy, wheat at pharmaceutical products. Ayon naman kay PBBM, depensa niya dito, Pinky, no? We managed to bring down the 20% tariff for the Philippines to 19% at kahit daw 1% lang ito, it's still a significant achievement. Dinapensahan din ng Pangulo ang defense agreements ng Pilipinas sa Estados Unidos. Bukod sa joint military exercises, matagal na raw ang plano na magtayo ng ammunition hub sa Subic. Wala pang formal na proposal pero kasama raw ito sa Self-Reliant Defense Posture Program ng gobyerno. At dahil nag-offer ng tulong ang Estados Unidos, tinanggap ito ng Pilipinas. Noong July 21, matatanda ang pinulong ng Pangulo ang Central Intelligence Agency o CIA at semiconductor industry kasama ang ilang malalaking investors sa industriya, gaya ng Cerberus, KKR & Co. at I-Squared na kapwa may mga investment sa Subic. Samantala, muling nilinaw ng administrasyon na hindi na pag-usapan ang immigration sa bilateral talks ng dalawang leader. Giit ni PBBM kung ano ang immigration policies ng mga nakaraang US administrations, ganoon din ang kay Trump. Sa ngayon, pabalik na ang Pangulo sa Pilipinas para tapusin ang kanyang speech for his 4th State of the Nation address sa Lunes. Thank you. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon dito, Ivy, no? Hinggil dito sa 19% na tariff dahil kumbaga parang nakatawad si Pangulo ng 1%. Sabi ni Pangulo, parang kakarampot but it's also significant. Pero may ilang mga senador na hindi sila masyado happy dahil dehado daw tayo dyan. So, mamaya may report kami dyan. Pero maraming salamat sa iyo, Ivy, sa iyong ulat live mula dyan sa Washington at live din ang iyong pagba-birthday dyan sa Washington, D.C. Happy birthday to you, Ivy. Thank you, Pinky. Maraming salamat kay Ivy Reyes. Samantala, dismayado ang export sector sa resulta ng bilateral talks ni na PBBM at US President Trump. Anila, hindi naman daw mararamdaman ang nabawas na 1% sa taripa. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Pabalik na ng bansa si PBBM mula sa kanyang high-stakes bilateral meeting with US President Donald Trump. Pero ang nakuha niyang konsesyon, 1% bawas lang sa taripa. We have heard our exporters crying already in the news this entire week on this tariff reduction. The export industry remains very, very depressed. I cannot see a significant increase in our export because of this.
we export around 15% of our total produced export goods to the US, but they only import around 0.4% from the Philippines as a share of their total imports. Therefore, they do have the upper hand when it comes to these trade negotiations. Umaasa ang PCCI na ang semiconductors na may pinakamalaking ambag sa ating export industry ay mananatiling exempted sa reciprocal tariff ng Trump administration. Ito ay dahil karaniwang sakop ng mga kasunduan sa World Trade Organization ang semiconductor products na may zero tariff rule. Pero habang hindi pa ito klaro, nananatiling mabigat ang sentimiento ng sektor sa kabuuang negosasyon. I did not want to see such a one-sided negotiation where we welcomed all the American companies with open arms and gave them first refusal to all of our best and most coveted resources. Number one, tariff is a form of taxation. It is being imposed by a country to protect its local industries or your domestic companies. But at the same time, it's also a way to control the trade. In this case, it's actually the trade war between US and China, but US is using it as a leverage against all other countries. Baliwala rin daw ang 1% reduction sa investor confidence at foreign investments. Puti raw sana kung bumaba pa ito sa 14 to 15%. Kaya para sa mga negosyante, dapat ituloy lang ang negosasyon at hindi lamang sa tariffs dapat magtapos ang usapin. Right now, it's a wake-up call that we cannot just rely on the US while it is a huge market for our exporters, because we'll never know. Maybe next month it will be higher again. If we can diversify our export destinations, our customers, then we won't only have to please the US, and we may have other options and other destinations to sell our exports. Sa gitna ng mga kritisismo, ipinagtanggol naman ng Malacanang ang naging resulta. Tinawag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, ang kasunduan bilang an evolving good deal para sa magkabilang panig. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Hindi rin natuwa ang ilang senador sa naging trade deal nina PBBM at US President Trump. Malaking insulto raw ito at lugi ang Pinas. Yan ang agenda report ni Hannah T. Malaking insulto. Yan ang tawag ni Senator Ping Lacson sa nilagdaang PH-US trade deal kung saan ibinida ni Donald Trump ang pagbubukas ng bansa sa mga produktong gawa sa Amerika na walang kailangang bayarang taripa. Pero ang Pinoy products na papasok sa US, kailangang magbayad ng 19% tax. Bumaba lang ito ng 1% sa naunang tariff threat ni Trump earlier this year. Sabi ni Lacson, it's the worst insult a host can throw at his guest. Diretso pa niyang sinabing panahon na para maghanap ang Pilipinas ng iba pang trade partners. Nababahala naman si Senator J.V. Ejercito dahil nadehado tayo sa naging deal. Naisahan pa raw tayo ng US at kung tunay nga nakakampi ang mga kano, sana'y patas man lang ang naging agreement. Pero si Senate veteran Tito Soto na natiling maingat ang pagsusuri at mas pinili munang maghintay sa official records ng Malacanang. Si PBBM ang unang Southeast Asian leader na nakipagkita kay Trump sa kanyang second term. Ang deal ng Pilipinas ang panglima sa mga naisarang kasunduan sa loob lang ng 3 months, habang naguunahan ng iba't ibang bansa makipag-negotiate para mapababa ang taripa bago ang August 1 deadline. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Pauwi na si PBBM mula Amerika. Ang kanyang SONA aasikasuhin daw agad. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, light naman ang sa southbound lane. 80% complete na ang State of the Nation address ni PBBM. Ayon sa Pangulo, agad niyang aasikasuhin ang talumpati pag-uwi sa Pilipinas bukas mula sa official visit sa Estados Unidos. Sa press conference sa Washington, D.C., nagbahagi din ang Pangulo ng mga maaasahan sa kanyang SONA sa Lunes. Remember, it's a State of the Nation address. And the State of the Nation today is different from what it was last year and the last year before that. So, it, of course, necessarily will be different. We will be talking about mainly the same things about the social projects of the government for people in need. We will talk about the programs that we are going to that we have initiated and will continue to promote and endorse as we until the end of, certainly at the very least until the end of this term. Hopefully, it will continue after my term. This special report is brought to you by Ilang araw bago ang ika-4 na SONA ni PBBM, let's take a closer look sa isa sa mga visible at madalas ay frustrating na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, ang transportasyon. Mula sa long-delayed train lines hanggang sa airport upgrades, nananatili pa rin ang mga tanong. Nasaan na ba tayo? Ano na ang gumagalaw? At ano ang aasahan ng mga commuter? Narito ang special agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. The Metro Manila Subway project has logged significant accomplishments in its tunneling works. Other railway projects such as the MRT-7 and the North-South Commuter Railway are likewise progressing. We will make sure that the right-of-way issues are resolved in the most equitable, efficient, and expeditious manner so that these will not get in the way of our infrastructure development. Bilang bahagi ng LRT1, yan ang pahayag ni PBBM sa kanyang ikatlong SONA patungkol sa mga transportation project na nasa ilalim ng DOTR. Mahigit 2 taon pinangunahan ni ex-Philippine Airlines President and CEO Jaime Bautista ang ahensya. Bago pa man lumabas ang balita ng kanyang pagbibitiw, nireport ng Billionario.com na may mga private sector advisors na dismayado sa performance niya, particular na sa bagal ng pag-usad ng rail projects ng administrasyon. Kalaunan, health reasons ang sinabing dahilan ng kanyang resignation. Pebrero ngayong taon nang maupo bilang bagong kalihim ng DOTR si Vince Dizon, na dating Bases Conversion and Development Authority Chief. Mula noon, naging maingay ang sektor ng transportasyon, mula sa infrastructure progress hanggang sa long-standing commuting issues ng bansa. Sa natitirang 3 taon ng Marcos administration at sa dami ng mga dapat ayusin, sinabi ni Secretary Dizon na ang susi ay alamin kung anong mga proyekto ang kayang tapusin at alin ang kayang umpisahan para may maipagpatuloy ang mga susunod na leader. Ilan dito ang common station at ang MRT-7, mga proyekto na matagal nang pinag-uusapan pero hanggang ngayon ay hindi pa operational, mahigit 1 dekada na ang lumipas. Pero kumpiyansa si Secretary Dizon. Up and running na ang mga ito 1 taon bago matapos ang termino ng Pangulo. Sa podcast ni PBBM nitong Hunyo, binanggit niya rin ang planong umpisa ng partial operations ng subway. Malaking problema pa rin ang right-of-way, pero nagbubunga na ang pangako ng Pangulo na pabilisin ang proseso ayon kay Secretary Dizon. Yan ay sa tulong ng sharper focus at right people in place. Sa katunayan, marami sa bottlenecks ng MRT-7 at North-South Commuter Rail ay cleared na. Sa subway naman, there are 5 major right-of-way problems there. 5. In the last 3 months, we've already been able to close 3 out of the 5, just in the last 3 months.
So it can be done. Sa pagtapos ng mga proyekto, malaking layunin ng pagbabalik ng oras sa mga pasahero. Isang puntong binigyang diin ni Dizon sa simula pa lamang ng kanyang termino. We have to give our commuters back more time. Yung oras talaga, yung nawawala sa pag-commute, it's less time spent with the family, it's less time spent productively. So we have to give our people more time. Para sa mga eksperto, heading in the right direction ng gobyerno. Importante raw na malinaw para sa mga ito ang kanilang end goal at yan ay ang improved mobility sa bansa. That infrastructure program of the government is very critical to motorization. And then you layer on top of all that the government's thrust now to really level up public transport. What's more important is that whatever this current administration lays down, future administrations will build up on. Hindi yung, let's say, whatever they do, buburahin natin and start from scratch again. The NAIA PPP will go down in our history, not only as among the largest and fastest approved PPPs, but one that has set the bar in terms of openness, transparency, and competitiveness of the process. Sa huling SONA rin, hinighlight ni PBBM ang public-private partnership ng gobyerno sa San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang para sa NAIA rehabilitation. Wala pang isang taon ng RSA-led New NAIA Infra Corporation pero marami nang nabago sa paliparan na dating nakilala bilang isa sa worst airports sa mundo. That is the key to make the passenger experience better. That is the key to make things faster. That is the key to developing our airports so we don't have airports with, broken toilets and broken lights and dirty bathroom, dirty comfort rooms. Pangako rin ng Pangulo ang mas mabilis na paggalaw ng mga pasahero sa paliparan sa pamamagitan ng digitalization at modernization. Nauna na riyan ang pagiging paperless sa immigration at customs gamit ang e-travel system. Sa ngayon, operational na ang e-gate sa NAIA at madadagdagan pa ang mga ito ng 50 to 65 bago matapos ang taon. Bukod sa big-ticket projects at high-level promises, nililinis din ni Secretary Dizon at ng DOTR ang bulok na sistema ng transportasyon, gaya ng mga pasaway na drivers, fixers, overchargers at airport scams, pati na rin ang expansion at digitalization ng existing railway systems. Dala nila ang vision para sa mas ligtas at mas maayos na biyahe para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. This special report was brought to you by And then when you talk... Exclusive, Napolcom tinangkaraw suhulan para iabsuelto ang mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Susunod yan sa Agenda. Ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane.
pa rin sa baha ang malaking bahagi ng May Kawayan, Bulacan. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live mula sa evacuation center sa May Kawayan. Joan, kumusta na ang sitwasyon dyan? Well, Lord, nasa state of calamity na rin ang bayan ng May Kawayan dito sa Bulacan. Ito ang kinumpirma sa atin kanina ng May Kawayan LGU kasunod ng rekomendasyon ng Sangguniang Panglungsod sa kanilang emergency session kaninang hapon. Marami pa rin kasing barangay ang lubog sa baha, dulot ng pabugso-bugsong ulan na dala ng habagat at bagyo. Dahil dito, nagsagawa na rin ng preemptive evacuation ng May Kawayan LGU. Nasa mahigit 43,000 families o 124,000 individuals na raw ang apektado dito sa May Kawayan. Iilan na nga sa kanila ang kasalukuyang nanunuluyan dito sa May Kawayan City Evacuation Center sa Barangay Banga. Paliwanag ni Mayor Henry Villarica, flood-prone area rin ang May Kawayan. Kaya taon-taon na lang daw silang binabaha. Sa ngayon, meron pa mga natitira na nakalubog sa tubig. Like for example, yung Bayugo, yung Salusoy, and then Lungos, at iba pa mga low-lying areas namin. Siyempre, kasama na rin dito yung dalawa naming island barangays. Hopefully, yung ating mga flood control projects ay makomplete na. Kasi right now, hindi pa rin kumpleto ang mga flood control structures dito. Dahil nga rin sa baha ay may nasawing barangay health worker matapos ma-electrocute sa binaha nilang health center. Pagkukumpirma rin ng May Kawayan City Information Office. Samantala, namigay rin ng food packs at hot meals ang DSWD sa evacuees dito kanina. May Kawayan ang pangatlong lungsod sa probinsya ng Bulacan na pinuntahan ng ahensya. Handa tayo rumisponde kung ano man ang dumating sa atin. Kasi all year long, nag-i-imbak tayo ng family food packs. Sa katunayan, bago tumama si Krising, 3 milyon na family food packs yung naka-preposition. Kaya mabilis at maagap yung ating pagresponde. Handa tayo rumisponde kung ano man ang dumating sa atin. Kasi all year long, nag-i-imbak tayo ng family food packs. Sa katunayan, bago tumama si Krising, 3 milyon na family food packs yung naka-preposition. Kaya mabilis at maagap yung ating pagresponde. Dahil nasa ilalim na ng state of calamity ang May Kawayan, mailalabas na raw agad ang pondo for relief at magkakaroon ng price freeze for basic necessities sa loob ng 60 days. Sa ngayon, Willard, ang estado ng tubig dito sa May Kawayan, Bulacan, nakita natin kanina na halos gutter deep to knee deep pa rin at ang pag-ulan naman ay nasa light to moderate. At yan na muna ang latest mula dito sa May Kawayan, Bulacan. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat sa iyo, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa May Kawayan, Bulacan. Sinusubukang bayaran ang hustisya. Yan ang isiniwalat ng NAPOLCOM para umano ipawalang sala ang mga dawit na pulis sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Doon sa mga nagsusubok na impluwensahan o guluhin ang investigasyon o kaya lapitan ako for whatever reason, huwag nyo na pong subukan. Hindi po ako natatakot sa inyo. Magiging patas po ang desisyon ng National Police Commission. Yan ang pinanindigan ni National Police Commission Vice Chairperson Rafael Calinisan matapos niyang ilahad na may 2 grupo umanong lumalapit sa kanya para impluwensyahan ng investigasyon sa mga umano'y sangkot na pulis sa missing sabongeros. Ayon kay Calinisan, bossing ng sabong ang unang nagtangkang kumontak sa kanya na nais daw mapawalang sala ang mga dawit na pulis. Ang isa naman, galing daw sa grupo ng isang former local executive na nais maglinis ng pangalan. Yung unang tao isang bossing ng sabong, tinawagan ng isang sobrang malapit sa akin na tao. Sinusubukan na baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis. Ani Calinisan, hindi muna niya pangangalanan ng mga ito. Pero kung babalikan ng mga nakalipas na inilantad na pangalan ni Patidongan, dadalawa pa lamang dito ang kasalukuyan o naging local executive. Si incumbent Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy na umano'y alpha member at si dating Talisay Batangas Vice Mayor Charlie Natanawan na inilutang ni Patidongan ng pangalan noong nagsampa siya ng reklamo sa NAPOLCOM.
Yung pangalawa, kung anong nakalagay dun sa affidavit, yun. Former local government executive, yung kapatid niya, tinext ako, nagbibigay ng impormasyon kuno, pero totoo niyan, nililigaw yung investigasyon natin sa NAPOLCOM. Ayon kay Kalinisan, nakapagsumite na ng counter affidavit ang 12 aktibong pulis na sinampahan ng reklamo. Sakaling mapatunayan ng mga alegasyon laban sa kanila, haharap sila sa dismissal from service. Hindi rin sila makatatanggap ng mga benepisyo mula sa kanilang trabaho sa gobyerno. Maaari rin silang sampahan ng mga kriminal na kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. We have some sad news in the music industry. Pumanaw na ang legendary Black Sabbath frontman na si Ozzy Osbourne. Siya ay 76. No cause of death was revealed, pero 2020 nang na-diagnose si Osbourne with Parkinson's disease. Kilala bilang the Prince of Darkness at the Godfather of heavy metal. Osbourne's contribution to the industry is undeniable, from his time with the Black Sabbath up to an equally prolific solo career. He held his final concert noong July 5, reuniting the original Black Sabbath lineup for the first time in 2 decades. Fans gathered sa kanyang Hollywood Walk of Fame star sa Los Angeles to remember him. Ozzy's work, especially his stuff with Black Sabbath, meant a lot to me. And he was a huge influence on me personally and the way I lived. Maybe some elements more than others, but, you know, yeah, it was really sad. He's beloved. We all love him. He's a true legend. It's been important for the entirety of my life. I was thinking actually an hour ago or so about how someone like that so many of us get into at such a young age and then never outgrow, you know, so he's just there with you. Like so many Ozzy memories. It's sad. It's a loss. Nagsalita na ang Starbucks tungkol sa alleged discrimination that 2 customers experienced sa Festival Mall branch. Kwento ng netizen na si Marivic Cruz, umorder sila ng kanyang asawa na may speech disability. Pero imbes daw ang pangalan nila ang nakasulat sa cups, ang nakalagay ay ang salitang speech. Nagsorry naman daw ang manager, pero ayon kay Marivic, this is just too much. Paliwanag ng Starbucks, the employee mistook the disability listed in the customer's ID card as his name. They fully acknowledge daw their mistake and will reinforce with their teams the values and service standards that they expect. Content creator and food vlogger Ninong Rai, pinaharin. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Hindi rin nakaiwas sa pagbaha ang content creator and food vlogger na si Ninong Rai. Sa social media, ipinasilip niya ang kanyang flooded kitchen and studio sa Malabon. Sa kabila nito, positive pa rin si Ninong Rai. Aniya sa caption, makakaahon din tayo, laban lang. May new role at new responsibility si Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. Siya ay ang newest ambassador ng Overseas Workers and Welfare Administration. And among her first activities, bonding and encouraging OFWs in Saudi Arabia to get their OWA e-cards. Bukod sa bagong role with OWA, active rin si Pia as HIV advocate with the Love Yourself Foundation. Unique Restaurant Bacamo,
Pasok diyan ang isang ramen joint sa Makati where Greek mythology meets Japanese cuisine. Narito ang agenda report ni Marie Lozano. Ramen sa Manila pero may pagka-underworld? Sa isang tagong sulok sa Makati, may ramen bar na inspired ng Greek mythology. May attitude ng punk band at lasa ng Japanese soul food. Introducing The Underbelly, kung saan slurping ang standard. Sa pangunguna ng mga chef na sina Jackson Chua at Noel Mauricio, ang traditional na ramen ay binibigyan ng bagong anyo. Matapang, malasa, at may sariling kwento. Ang interior, parang Greek mythology meets late-night ramen craving. Salamat sa design ng multi-awarded artist na si Dan Matutina. Pero ang bida dito, ang menu. Shell Yeah, Tan Tantrum, Miss You, at FOMO Ramen. Mga pangalang tunog na nakakatuwa, pero seryoso naman sa sarap. Ang Shell Yeah, cold tsukumen na may Miyazaki oysters. At ang Billy's Ribs, malambot na pork ribs na nilubog sa rich broth. At oo, dito bawal ang mahiyain. Sa The Underbelly, kapag mas malakas ang slurp, mas masarap ang experience. Pero hindi lang ramen ang bida sa episode na to. Sasamahan rin tayo ng isang Japanese tea master para sa isang ceremonial matcha experience. Ang matcha ngayon viral sa buong mundo, pero ang kasikatan nito ay nagdudulot rin ng kakulangan sa supply, kaya mas espesyal ang bawat cup. At para sa mga gustong relaxing ang ending, may sake masterclass din, saan matututo tayo kung papaano to iniinom, inaamoy at sinasavor, hindi basta-basta shot lang. Panoorin ang buong feature sa susunod na episode ng The Lifestyle Lab Japan Taste Test. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel. Arigatou gozaimasu. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Irishaimase! Wala lang. Hello! Kumusta ka naman? I'm back. I'm back. Nilusong ko yung baha. Alam mo yung mga baha na yan, di ba? Nakakainit. Hindi ba umiinit ang ulo mo? First of all, hindi na nagbago ang script natin sa news every year. It's the same. Palitan nyo na lang, kunin nyo na lang yung last year, ganun din naman ang script namin sa news. Kasi the same places are still the ones inundated. Why? Yeah. You wonder Same why, right? problem, Oo, same nakakaawa issues. tayo. Tapos parang okay lang, hindi naman okay, pero sanay na yung ilan sa mga kababayan natin na ganun at ganun na lang. You know, we should hold our, government accountable. Oo, tsaka I find it funny that ang ulat ngayon ay mayroong inilaan na pondo para sa evacuation centers. Ilaan nyo na lang kaya yung pondo sa solusyon. Total naman, hindi ba? Alam na nilang mangyayari. Sana nga may master. The question is there really a master plan with regards to flood control projects? Kasi hindi pwedeng iba-iba kayo eh. I can tell you right now that the answer to that is wala. Yun na nga. I think na when I was researching kanina, si Secretary Bonoan, yun din ata yung gusto, master plan, unified master plan, kung di ako nagkakamali. Kasi hindi talaga kayo pwedeng independent of each other. Yes, and ito pang nalaman ko, sa bawat syudad, may kakaibang something. Kaya grabe doon. Halimbawa, Bulacan, sabi nila dahil daw ito sa railway system na inangat yung lupa para sa tren, kaya ang bagsak ng tubig in that part of Bulacan is a lot worse than Kaya kailangan pag-aralan ng bawat LGU, magbigay sila ng kanilang proposal at pondohan. Diyan din sa Araneta, simula daw nung tinayo yung Skyway, mas lumala. Oh, that's why. Mas lumala yung Di ba? baha Kaya doon. kailangan pag-aralan. But in any case, whether general or specific, hindi naman ginagawa. Kaya tapos biglang yung paglalaan ng pondo, kung ano-ano ang nadidiscover natin. Dapat nga, kung pwede lang, isa-isahin natin yung mga flood control projects, tingnan natin kung ano yung mga specifications, tinuloy ba? Kasi pag tingnan mo yung mga report, ang daming pera, bilyon-bilyon yun eh. Correct. Di ba kahit yung report natin kanina, yung sa supposed to be insertions, di ba? Merong flood control sa Bulacan, merong infrastructure. Yung nakita niyo mo ba yung ilaw
lighting, street lighting, 2.2 billion. Ang isang Ang isang street It light? wasn't specific. It wasn't specific. It was a budget. Ah. Pero kung ganun siguro kalaki yung gagastusin mo sa street light, parang wala nang gabi. Correct. Diba? Hindi, tama naman yung sinabi. Ilagay na lang sa DPWH flood control. Yun ang sinabi ni Right? Yun pala, maganda yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo kanina. Anong pakialam naming mga senador at congressman, sabi niya, sa flood control? Ibigay na lang yan sa DPWH. Correct. Total naman yung mga LGU, may 20% pa rin naman kayo dyan eh. Loko lang. Lali ka na sa tanda. Naririnig ko lang, hindi ko alam kung totoo. I heard. Oo, I just yan. heard, you know. Kaya na Oy, I heard also may Marites. update ka sa Saan? May update ako saan? Sa health? Sa Araneta. Sa Araneta. Akala ko yung tungkol sa bota. Okay. Sa Araneta, humihingi na po sila lahat sa akin ng ticket. Hindi ako humihingi. Hindi ko lang alam kung talaga bang matutuloy ang Torre and Duterte fight sa Araneta Coliseum. Tignan natin kung lalabas na lang naman dyan yung billboard kung sakali. Pero mukhang seryoso si General Torre, ha? And I don't know if that is really the right way to address a situation like this. Yeah. Well, only in the Philippines, Pinky. Oo, di ba? We're in a very, very strange And also, place. sorry, to add, si acting mayor din naman, tama din ba naman yung kanyang sinabi? Kasi nanggaling dun at tama din ba yung naging reaction ni General Torre? Yun. Ganun talaga. For charity Well, daw anyway, kung matuloy, Proceeds. manonood pa rin ako ng suntukan na May yan. venue na, may sports commentator na, si Paulo. Si Referee Paulo. na lang. Si Paulo natin, malalaman natin kay Paulo. Alright, so sabi nga nila, yung ating update ni Paolo kanina ay dalawa pa yung bagyo at pwedeng bumalik yung isa. May tawag doon Fujiwara ba yung tawag? Fujiwara effect, no? So, mag-ingat po tayong lahat. Baka mamaya kasi biglang buhos na naman ang ulan. So, take care everyone. Take care. Ingat po. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.